mukhang madaming nabisto si Pangulong Bongbong Marcos dito. At tingin ko na dito ho natin nakikita yung pagiging transparent po ni Pangulong Bongbong Marcos, mga bossing. Sabi ni Remy Nofiel, late na po ako. Hindi, no, kalahati pa lang tayo. Sabi ni Mark Raymond Gratil, ang cancel culture ay taktika ng mga tao na nabubuhay sa kasinungalingan kasi di nila kaya pag na-real talk na sila. Ngayon ho, mga kababayan, dakuin natin tong susunod nating topic. 15 kontraktor, corner sa 100 billion. Grabe, laki ano? 15 contractors, corner sa 100 billion in flood control project audit shows. At yan po, mga kababayan, ay sa pangunguna po ni Pangulong Bongbong Marcos. Ibinalita po to Agosto 11, mga boss chipamo, sir, kahapon lang. Di ba? Diyan sa Pilipinas. Ano po sabi dito? Manila, Philippines, 15 contractors received the lion's shares of the country's flood management budget over the past 3 years according to preliminary findings from Marcos ordered audit. Hindi naman po aabot kasi sa ganyan ang ating gobyerno, mga bossing, kung talagang merong nangyari doon sa proyekto na ipinapagawa sa kanila. Kaso ho, wala, mga kababayan. No? Malala po ang problema ng ating bansa pagdating po sa baha, mga bossing. At itong mga DDS, pilit pong isinisisi, mga kababayan, kay Pangulong Bongbong Marcos. Nakalimutan yata nila yung sandamakmak na flood control project ng pamunuan o ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Sabi ni Wesley Mateo, sabi ni Saraulo Sayad, 100 billion gusto niya sa DepEd. Nako, aray ko po. Ito nga lang, maliit na, hindi pa ganong kalaki yung budget na napunta o hiningi nila, ang dami ng mga laptop na nasayang. Di ba? President Ferdinand Marcos Jr. said that during his term, no, nung panahon niya, 9,855 flood control project worth about 545 billion were implemented. Sa audit daw po, the audit recorded 2,409 solo contractors, a figure that appeared unremarkable at first but scrutiny arose over the distribution of funds. 15 contractors cornered 20% of the total budget. Yan yung mga malalaki. Or roughly 100 billion. The remaining 436 billion was split among 2,394. Masisilip tong mga to, mga kababayan. At sabi nga ho, ni, ano pangalan nun? Si Boy Dila. Sabi niya, wala akong kilala sa Senado na may koneksyon dyan sa 15 kontraktor na mga iyan. Isa-isahin ho natin. Marcos name. No? The 15 contractors ho, no? Legacy Construction Corporation, Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, St. Timothy Construction, QM Builder, EGB Construction, Top Notch, Catalyst Builder, Centerway. Talagang kay Pangulong Bongbong Marcos, lahat papangalanan, ano? Walang tago-tago. Hanapin natin yung problema. Hanapin natin kung saan napunta yung pondo ng bayan. Di ba? Kasi yun sa dating Pangulong Duterte, sisi dito, sisi doon, sisi diyan, sisi diyan. Ito, sa pag-iimbestiga nila, mga bossing, yung 15 contractors na yan, yung nangunguna at nag-hati-hati po sa 100 bilyon na pondo ho, mga bossing. Ngayon, gilapin, alamin kung sino-sino ang mga ito at kung sino-sino yung mga politiko na ang takbuhan, ito. At titignan, malalaman, mga kababayan, kung meron bang mga kalokohan na nangyari. 5 firms, namely Legacy Construction Corporation, Alpha, Omega General Contractor Development Corp, and Timothy Construction, EGB Construction,
And Road Edge Trading Development had project in almost every region. Ibig sabihin, malaki itong mga to. 5 of these contractors had project in almost the entire country. So those are the ones that immediately pop out that for me, we need to take a closer look at kung sino yung mga kagaya niyan, kung sino yung mga politiko na laging lumalapit dito at bakit nandoon lagi. Hindi. Kapag nakita naman, mga kababayan, na yung mga proyekto ay maayos, lusot sila. Di ba? Sabi ni Tato, di mahal ni Boy Dila ang mga Bulacan. Uy, sa insertion sa insertion ni Chis Escudero, ilan ba? Magkano? Yung makukuha flood control? O yung insertion? 12 billion ba kung di ako nagkakamali? Tapos yung yung mga leader doon sa Bulacan, sabi nila, naku po hanggang ngayon po may pinipigilan yung pondo para doon sa flood control. Biruin nyo ho yan. Doon sa insertion mga kababayan, karamihan, hindi naman karamihan. Sorsogon, una Bulacan, sumunod Sorsogon. Bayan ni Chis at bayan ni Boy Dila. Ito malupit mga kababayan. Nakita ko lang ho ngayon. No? Balita po ito ng Rappler. Nangulimbat lang ng pera ang mga yun noong si Digong ang presidente. Sabi, Tapos, walang nagawa ng magandang proyekto mga yun. At sabi naman ni Maylin, Cesar, sabi po ni Mayor Vico, si Alpha and Omega tsaka si Timothy Construction is isa lang ang may-ari. Yun ay ang mga diskaya sa PAS. Nakalaban ni Vico Soto yan, di ba? Kung hindi ako nagkakamali, nakalaban ni Vico Soto sa pagka-mayor, yung diskaya na yan. Kapag pera ang pag-uusapan, lumalabas ang pagiging gahaman ng isang tao, lalo na't hawak nila ang kapangyarihan para mapabilis ang pagnanakaw nila. Sabi ni Shiro Kansakit, 12 billion pala. Laki. Bulacan? Yung sa insertion na nakita? No? Mapapamura ka kay Chis. Grabe ang kapal na mukha. Game, umpisahan natin to. Ito po ay ibinalita po ng Rappler, mga boss chief amo, sir. Ano po? Ang sabi ho dito, aray ko, ano ba to? Pagtanaw ng utang na loob ba ito? Ano? Ang sabi ho dito mga kababayan, Chis Escudero's top campaign donor